3 AM na naman. Ang oras ng mga kaluluwang hindi matahimik. Ang oras ng mga lihim na ayaw ng muling mabunyag. Ngayon, bubuksan natin muli ang pinto ng gabi at pakinggan ang mga sigaw ng katahimikan. Welcome sa Kwentong 3 AM. Ano nga ba talaga ang nangyari sa Room 11? Ano ang paliwanag sa mga yabag, sa pagbukas ng pinto, at sa mga kakaibang tunog na nanggagaling doon? Nung huling gabi ng stay ko sa boarding house, kinulit ko talaga si ate caretaker para sabihin niya kung ano talagang nangyari. Ayaw pa sana niyang magsalita kasi natatakot daw siya baka ikwento ko sa ibang boarders. Baka matakot din at umalis tulad ko. Sabi ko sa kanya, last night ko na dito. Umuwi na rin lahat ng iba. Promise, hindi ko sasabihin kahit kanino. Sinabi ko rin na gusto ko lang malaman bago ako umalis. Kasi ayokong umuwi na puno ng tanong sa isip. At first, tinanong niya ulit ako kung sigurado raw ba akong narinig ko talaga lahat ng yon. Yung mga yabag, pagbukas ng pinto at iba pang tunog galing sa room 11. Sabi ko, ate, totoo lahat yon. Wala akong dahilan para gumawa ng kwento. Sarili ko lang ang tatakutin ko kung ganon. Kaya sa wakas, nagdesisyon siyang ikwento sa akin ang totoong nangyari. Pati na rin yung mga karanasan ng mga naunang boarders bago ako dumating. Oo, may mga nakaranas din pala ng mga kababalaghan sa bahay na yon at tulad ko, umalis din sila agad. Pero mas grabe raw yung naranasan nila kaysa sa akin. Sabi ni ate, luma na raw talaga yung bahay, pero mukha pa ring bago dahil pinarenovate. Pinalitan lang yung pintura, inayos yung sira, pero yung structure sa loob pareho pa rin. Wala raw talaga masyadong nagbago, lalo na sa mga kwarto. Hindi na raw niya matandaan ang eksaktong taon nang mangyari yon, pero less than 10 years pa lang daw. May babae raw na estudyante ang nakatira sa room 11 noon. Nag-aaral din siya sa school malapit doon. Sa kasamaang palad, nabuntis siya at iniwan siya ng lalaki. Dahil sa sobrang depression at takot na baka hindi siya matanggap ng mga magulang niya, napagdesisyonan niyang tapusin na lang ang problema niya sa pamamagitan ng paghiwa sa pulso niya. Natagpuan siyang patay sa kama niya, nakahiga sa sarili niyang dugo. Matagal munang walang tumira sa room 11 pagkatapos nun. Wala namang kakaibang nangyari hanggang sa pinaupahan ulit yung kwarto. Doon na nagsimula ang mga kababalaghan. Yung unang tumira ulit sa room 11, nagising daw isang gabi at may nakita siyang babae nakatayo sa gilid ng kama niya. Tinititigan daw siya ng babae. Tinangka niyang sumigaw o tumakbo pero sa isang kisap mata, nawala yung babae. Pero kahit nawala, sobrang takot pa rin niya. Lumipat siya ng tulog sa ibang kwarto kasama yung ibang boarders. Hindi rin siya nagtagal, umalis din. Isa pang boarder daw ang nakakita ng babae, naglalakad sa hallway, tapos biglang titigil sa harap ng room 11, tapos biglang naglalaho. Yung nakatira sa room 11, nakarinig din ng mga yabag papunta sa room 11. Parehong-pareho sa naranasan ko. Kaya ginawa ng may-ari ng bahay, pinalabas niya yung kama sa room 11 at sinunog. Akala niya titigil na ang mga kakaibang pangyayari pero hindi pa rin. Yung mga sumunod na tumira, ganun din ang kwento. Naririnig nila ang mga yabag papunta sa kwarto at yung pinakamatindi, yung magigising ka sa kalagitnaan ng gabi dahil may nakatingin sa'yo. Dahil doon, pinasara na lang ng may-ari ang room 11. Hindi na raw pwedeng paupahan. Hanggang sa dumating ako, na syempre walang alam sa kwento. Sabi ng caretaker, buti na lang daw yung mga bagong boarders hindi pa nakakakita ng babae. Paminsan-minsan lang daw naririnig yung mga yabag at tunog galing dun. At kapag may nagtatanong, sinasabi na lang daw nila na baka may daga lang yun sa loob. Baka daw kasi kapag nalaman ng lahat ng totoo, wala nang gustong tumira sa bahay. This happened way back when I was a kid. We rented a mini mansion, tawag ng mga neighbors namin.
As in, ang ganda ng bahay. 3 bedrooms, may basement, and may attic pa. That time, 5K lang yung rent, so my parents thought it was a steal. But while living there, we went through so much bad luck and strange things that even now, it still gives me chills. My mom said she always felt that the house was heavy. It was the first time our family really struggled financially. We couldn't pay bills on time, and someone was always getting sick. My eldest sister and brother used the 2 big rooms. The other room was for my parents and me. The attic was for my older sister, and no one used the basement. Later on, an albularyo told us that there was another family living in the house. A father, a pregnant wife, and a child. These are some of the events na hanggang ngayon hindi ko makakalimutan. One time, my uncle visited us with my cousin. Naglalaro kami, and accidentally, nahulog niya yung towel na nakasampay sa railings papunta sa basement. I told him to get it, pero he looked hesitant and quiet. I told him again na kunin na niya baka magalit si mama. So he did. But when he came back up, he was crying so hard, screaming that there was a child crying in the basement. We both knew there were no other kids in the house except us. When we told our parents about it, they told us to just ignore it. I also had my own encounter. Nag-iihaw kami ng 2 kuya-kuyahan ko. Then we felt a sudden wind pass by. It was a shadow holding a bag that looked like a case. Ang bilis lang, parang nagmamadaling lumabas from our main door to the gate. We knew it was real kasi may plant sa gilid ng main door na gumalaw na parang may nakabangga. Hindi naman mahangin that time, and maliit lang yung space from the main door to the gate. We all saw it. My cousin just told us to ignore it. Eto naman yung nangyari sa older sister ko. She got sick to the point na di na siya gumagaling. Kahit yung doktor, sabi, okay naman lahat ng lab results niya, kaya pinauwi siya. Sabi ng kapitbahay namin, try daw magpa-albularyo. At first, we didn't believe in those things, pero dahil desperate na si mama, sinubukan namin. I remember, nilawayan ng albularyo yung papel, nilagay sa noon ni ate, then dropped it into a basin of water and poured candle wax over it. When the wax hardened, he read the shape and said that the ghost family lived in our house na ayaw sa amin. For them, trespassers daw kami. Pinarusahan daw si ate kasi natapunan niya ng kape yung anak ng babaeng ghost, kaya nagalit. He actually healed my sister. Another one na mas grabe, same sister, yes, siya pa rin. She was impregnated by a tikbalang. I know it sounds unbelievable but it really happened. Lumaki ng sobra yung tiyan ni ate to the point na parang sasabog. It kept getting larger every day. For some reason, my parents didn't bring her to the hospital. Instead, my mom looked for a different albularyo kasi sabi ng dati naming pinuntahan, di raw kaya. This new one lit a cigarette, then binuga niya yung smoke sa tiyan ni ate. Pinahawak niya sa mama ko yung tiyan at may lumabas na sand habang hinahaplos ni mama. Inipon nila yung sand at ipinabaon sa lupa kasi yun daw yung supposedly baby. He also said that if they hadn't done it that day, my sister would have given birth soon and she would have died. After a few days, her stomach went back to normal. That was when my parents finally believed. So my parents decided to leave the house. The owner told my mom na kami lang daw tumagal doon. We stayed for almost a year. When my mom told him about the strange things, he admitted he already knew. Sabi niya, ganun din daw reklamo ng previous tenants. And kahit ilang beses na niyang pinabless yung bahay, bumabalik pa rin. Last na, my mom told me this. One day, biglang tumakbo sa kanya yung eldest sister ko, umiiyak, hugging her tightly, saying, "Ma, sumama yung tikbalang sa atin.
Lagi ko siyang nakikita. My mom asked the albularyo to make a protection for my sisters, and after that, it finally stopped. Later on, my older sister told us na madalas daw niya makita yung tikbalang sa panaginip niya before siya nabuntis. In her dreams, it was pursuing her, asking her to come with him. Then one night, he raped her in the dream. I don't know if you'll believe me or not. I didn't at first, but when I saw some of it with my own eyes, I know now these creatures are real. Noong January 2007, lumipat kami sa isang 2-story house mga 1 milya lang mula sa dati naming bahay sa Batasan Hills, QC. Yung bagong bahay may 3 kwarto. Yung gitnang kwarto, kinuha namin ng ate ko. Yung last room sa mga kuya ko. At yung unang kwarto sa mga magulang ko. Lahat ng kwarto nasa itaas. Sa una, okay naman lahat. Tahimik, maayos. Pero isang gabi, sabi ng ate ko, hindi daw siya komportabling matulog sa kwarto. Kaya nag-decide siya sa sala na lang matulog sa baba. Ako naman, sobrang saya. Finally, makakatulog ako mag-isa sa kama. Nilak ko yung pinto, pinatay ang ilaw. Pero iniwan kong bukas ang bintana para pumasok ang malamig na hangin. Humiga ako sa gitna ng kama para makagulong ng mabuti habang natutulog. Mga bandang 2:00 ng madaling araw, nagising ako sa isang kakaibang tunog. Hindi ko maintindihan nung una kung ano yun. Nakatingin lang ako sa kisame, nakikinig. Pagkalipas ng ilang segundo, napagtanto kong parang tunog ng taong hirap huminga. Parang humihingal na namamatay. Umupo ako sa kama at habang nakikinig ako, palakas ng palakas yung tunog. Hanggang sa marinig ko na siya mismo sa tabi ko. Mga 2 pulgada lang mula sa tenga ko. Tumakbo ako papunta sa pinto pero ayaw bumukas. Parang nakalak sa labas. Kaya nagsisigaw na ako. Todo sigaw talaga. Habang patuloy kong naririnig yung hingal na tunog mula sa kama, sinubukan kong buksan ang ilaw. Ayaw din umilaw. Doon na ako halos himatayin sa takot. Kinuha ko lahat ng lakas ko at tumingin ako sa kama. Doon ko nakita, may lalaki sa dulo ng kama. Alam kong lalaki kasi kitang-kita ko yung hugis ng katawan niya. Pero ang pinaka nakakatakot, yung mga mata niya, puro puti, walang itim. Biglang may kumatok, si Papa. Pagkakabukas ng pinto, parang nawala agad yung nilalang. Simula nun, hindi na ako natulog mag-isa sa kwartong yon. Kahit pabukas ang ilaw, kahit araw, kapag mag-isa kang natulog doon, lagi kang nagkaka-sleep paralysis. Yun pala, yung matandang may-ari ng bahay, doon mismo namatay sa kwarto. At eksaktong 2:30 ng umaga.